At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito nga ay what to expect muna tayo para kay chapter 1168. So tignan natin kung ano-ano yung mga inaasahan na posibleng mangyari sa chapter na to. At ito nga ngayon ay may pakonting pa-preview na patungkol sa chapter na to at patungkol nga yan kay King Harald. So ang sabi nga rito, Harald's harrowing past at Harald's terrifying past. So ito yung kumakalat ngayon o yung nilik na preview patungkol sa chapter na to. So ibig sabihin dito kay 1168 possible na iikot yan sa buhay ni King Harald, specifically sa terribling nangyari sa kanyang nakalipas. Pero bago natin pag-usapan to ay balikan muna natin itong nangyaring ending sa nakalipas sa chapter at ito nga yan, nung i-destroy ni Prince Loki itong village kung saan nakatira si Ida dahil napag-alaman niya na yung mga kamag-anak ni Estrid nilason para si Ida, so kaya nagkaroon ng matinding sakit ayang si Ida ngayon. So now ay ina-expect kay 1168 na dito yan patuloy sa kung saan natapos sa nakalipas sa chapter. Pero this time may ina-expect na itong si Ida wala na, mamamatay na nga siya dyan. So kumbaga hindi siya abutan nila Harudin, wala makikita na manggagamot sila Harudin, o kung meron man ayun nga din nila abot ang buhay dyan. Itong si Ida kasi nga sabi na ito nung mga kamag-anak nga ni Estrid na mamamatay na hindi magtatagal itong buhay ni Ida. So now ang twist na mangyayari nga dito, possible na sa pagkamatay na ito ni Ida ibintang dito yan kay Prince Loki dahil itong si Prince Loki nga ay kilala bilang troublemaker at eto nga dinestroy niya pa itong village. So kaya pwedeng isakay dyan kay Prince Loki yung nangyaring pagkamatay ni Ida at sabihin na dahil sa pagwawala ni Prince Loki kaya namatay itong si Ida. Kasi wala naman nakakaalam na yung mga kamag-anak ng Estrid nilason lang itong si Ida kaya nagkaroon siya ng matinding sakit. So in short, tinwist nila yung katotohanan patungkol sa kamatayan ni Ida at ibinintang yan kay Prince Loki. At so now, since na itong grupo nga ni Harudin ay wala dahil nga naglalayag sila para mangharap ng manggagamot, kaya hindi nila alam kung ano talaga yung totoong nangyari. At posible nito na yung umabot na balita dito kay Harudin na etong si Prince Loki siya yung pumatay sa kanyang ina na si Ida, na siyang dahilan at isa sa mga factor kung bakit ganoon nilang katindi yung galit ni Harudin dito kay Prince Loki. At so now, ay balikan nga natin ngayon dito yung pa-preview patungkol nga kay King Harald na sinasabi nga dyan na ito nga Harald's harrowing past at saka Harald's terrifying past. So ngayon ay sinasabi na posibleng nagsimula itong terribling buhay ni King Harald simula nung maging tuta siya ng world government at saka nito nila Imo-sama. At possible nga makita nga rito kung paano nga kontrolin ni Imo-sama at gamitin itong si King Harald para sa kanyang sariling personal na kagustuhan at para makuha ang bansa ng Elbaf. So alam naman na natin yan dahil itong si Imo-sama nga ay noon pa man din ay talagang gustong-gusto niya nang makuha at maangkin itong bansa ng Elbaf at nabanggit na nga rin yan diba kay Sebek na yung kanyang next target ay etong sila King Harald dahil kapag nakuha nga ni Imo-sama itong mga higante ay sigurado yan dagdag battle power yan para sa army ni Imo-sama. So talagang lalakas ng gusto yung world government. But anyways ay going back ay ina-expect pa nga rin ngayon na baka ipakita pati yung nangyari sa pagpatay nga rito kay King Harald. So since sa pa-preview nga natin ay sinasabi nga natatalakayin dyan yung terrifying na nakalipas nito ni King Harald, kaya baka kasama nga yung ginawang pagpatay sa kanya nito ng kanyang mga royal guards mismo. So hanggang ngayon nga ay hindi natin alam kung ano talaga yung tunay na dahilan kung bakit ginawa yan ng mga royal guards ni King Harald sa kanya mismo. So ito nga ay talagang inistab nila, balak nilang patayin si King Harald dyan. At ngayon may dalawang speculations o theory yung nag-a-arise kung bakit nga nangyari itong eksena na to. So yung unang-una ay itong si Imo-sama ginamitan nga raw ng Domi reverse itong si King Harald. So kaya naman nangyari na no choice na itong mga royal guards ni King Harald kung hindi atakihin siya at patay na. Kasi dito sinasabi pa na baka raw nagwawala pa dyan itong si King Harald. So kaya ayan, lumaban lang rito itong kanyang mga royal guards. Habang sa kabilang banda naman, yung iba sinasabi na hindi ginamitan ni Imo-sama ng Domi reverse itong si King Harald at ang nangyari talagang rebellion yan nung kanyang mga royal guards dahil nga dyan sa ginawa ni King Harald na nagpasubmit siya sa world government, isinuko niya yung bansa ng Elbaf para lang sumunod dyan kay Imo-sama at saka nga sa world government na ayan nga yung ayaw ng mga taga Elbaf, yung magbabow down sila sa kung sino man kasi nga diba mataas yung tingin ng bansa ng Elbaf sa sarili nila, which is totoo naman, may punto kasi nga malakas naman talaga silang mga higante kaya hindi na nila kailangan magpasubmit pa
sa kung sino man, lalo na sa world government. Pero yung isang issue na nag-aaris nga rito, kung ginamitan ni Imo-sama ng Domi Reverse, itong si King Harald ay unang-una dapat nga raw magkakaroon ng sungay yan. So parang katulad dito kala Brogy, nung ginamitan ni Imo-sama yan nung Domi Reverse, eto nga naging demon sila at the same time nagkaroon sila ng sungay, tinubuan sila ng sungay. Pero dito sa may kita nga sa silhouette ni King Harald, walang ganyan. So yung iba sinasabi na yung sungay ni King Harald, eto yan o, yung patusok na nga to banda dyan sa may mukha niya. Pero yung iba sinasabi na hindi naman sungay yan, yan yung bigote nga ni King Harald. Kasi nga kung mapapansin nga rito, kita naman sa ito nga sa itsura nga ni King Harald sa bigote niya, ay eto parang akala mo pasungay din yung itsura ng bigote ni King Harald. So kaya nga posible na hindi nga sungay itong nandiyan sa silhouette ni King Harald, kung hindi bigote lang yan ni King Harald. So kaya talagang mahirap mag-conclude sa part na nga na to. Pero isa lang yung alam nga natin na sigurado dyan, na may nakita nga rito sa palasyo nila King Harald na Abyss Mark. At ito nga yung ginagamit nga ni Imo-sama para gamitin niya nga rin yung kanyang Domi Reverse. So kung may Abyss Mark dyan, ay possible ginamitan niya nga rin itong si King Harald, o mataas yung chance na pwede niyang gamitan nga ng Domi Reverse si King Harald. So yun guys, ay kayo ba sa tingin nyo ginamitan nga ba si King Harald ng Domi Reverse ni Imo-sama o hindi? Pero ayan maliban pa rito sa terrifying past ni King Harald, ay inaasahan nga rin na baka isingit dyan yung patungkol rito kay Shanks at sabihin yung tunay na dahilan kung bakit ba ginawa ni Shanks na pumunta dyan sa may Marijoa at sumali pa sa Holy Knights. So ito talaga yung isa sa mga nakakagulat dyan nga sa nangyari sa nakalipas sa chapter, na bigla-bigla na lang etong si Shanks nandyan sa Holy Land at eto nga sumali pa siya dyan sa grupo ng Holy Knights. So although mas mataas pa rin naman yung rango dito ni Shamrock kumpara kay Shanks, pero ang punto dito ay ganun rin, same lang din. Nakiisa etong si Shanks dyan sa world government. So kaya nga ang tanong, ano yung dahilan ni Shanks bakit siya sumali dyan sa world government? So dito ay sa yung iba tinitingnan to na talagang in-infiltrate din ni Shanks ay ang Marijoa dahil meron siyang gustong malaman o makuwang info patungkol sa kung ano talaga yung pinakatinatago-tago na sikreto ng Marijoa. At maliban pa nga dyan, ay inaasahan rin na baka ipakita dyan yung ginawang pag-agaw o pagnakaw ng grupo nito ni Shanks dyan na sa Devil Fruit na si Sun God Nika. At possible nga na magtuloy ito hanggang yung sa paglalaban na nga nilang dalawa nito ni Prince Loki. At so ayun, so medyo humahaba na yung inaasahan dito na makita kay Shanks. Pero kung ako lang naman ang papipiliin nga rito, ay sa tingin ko ay parang baka hindi pa umabot dito yan sa laban nga ni Prince Loki sa nga ni Shanks. At saka dun sa pagnanakaw niya, dun sa may, o sa pagbuha niya dun sa Devil Fruit na si Sun God Nika. At baka mag-focus nga lang yan dito muna yung sa terrifying past nga na nangyari sa buhay ni King Harald. So although pwede nga, posible naman na mangyari yung kay Shanks, kasi ano pa lang naman to guys what to expect pa lang naman to yan kay 1168. So pwedeng hindi ito yung mangyari, pwedeng lahat to mangyari, o baka yung ilan dito ay yung makita nga natin sa 1168. So kaya yan ay kung kayo meron kayo naiisip na mga senaryo na pwedeng mangyari dito kay chapter 1168, ay pwede nyo i-comment nyo dyan sa baba para mapag-usapan nga natin saka ng ibang mga kasamahan natin dyan. At pagkatapos nga nito is yan guys, hanggang dito lang muna itong si what to expect natin para kay 1168. At so ayan, ay hintay-hintay nga lang guys para sa mga spoilers saka sa mga update para nga sa chapter na nga nito. At paglabas yan ay ipapresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. Sige na naman, so lagi mag-ingat, God bless nila at huwag niya pala kalimutan mag-iwan ng like. Sige na naman, so kita-kits tayo ulit.